at mag-isang umakyat sa sementeryo sa bundok. Malungkot at mainat niyang pinunasan ang bawat alikabok sa lapida. Nandoon ang larawan ng isang mabait at batang babaeng guro na may kaparehong apelyidong Choi. Ang pakikialam ng Education Protection Agency sa maiinit na issue sa paaralan gamit ang paraang apoy laban sa apoy ay nakatanggap ng iba't ibang opinyon. May grupong sumusuporta at pumupuri sa taong naghahatid ng hustisya, ngunit may iba ring kumokondena sa ganoong kilos dahil nakikita nila ito bilang pang-aapi sa estudyante at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dito, nagpoprotesta sila upang buwagin ang organisasyon. Gumamit sila ng mga slogan at banner at halos kalahating araw na silang sumisigaw. Siyempre, alam ni Robert na ang nangyayari ay hindi na maitatago o mapipigilang kumalat. Direkta siyang lumakad papunta sa press nang walang pag-aalinlangan. Isang reporter ang nagtanong kung kapag nagsimulang gumamit ang ahensya ng karahasan at mabibigat na parusa laban sa mga pasaway na estudyante, hindi ba ito isang seryosong paglabag sa karapatang pantao at karapatan ng mga bata? Sa halip na umiwas o pakalmahin ang publiko, malinaw na inilahad ni Robert ang mga negatibong isyong lumilitaw sa mga paaralan at binigyang diin niya, wala kami sa panig ng mga guro at wala rin kami sa panig ng mga estudyante. Nasa panig kami ng mga biktima. At nasaan naman ang susunod na paaralang papasukan ng astig na guro? Sa harap ng isang partikular na universidad, napakaraming kabataang may asul at pulang buhok ang sakay ng modified bikes at paikot-ikot sa buong campus. May ilan pang ang naninigarilyo habang nagkalat ang abo kung saan-saan. Isang bagong transfer student ang nakakita sa nakakatakot na eksenang ito at agad na natakot. Pagkalakad niya ng ilang hakbang, nakabunggo siya ng isang gangster boss kaya mabilis niyang binigyan ito ng pera bilang protection fee.